Good day everyone! Today we will be discussing about tension members. So, saan ba natin nakikita si tension members? Usually, si tension members natin, nakikita natin yan sa mga trusses. So, from our statics of rigid bodies, diba? Ina-analyze natin yung truss, tapos tingnan natin if yung member ba natin is in tension or in compression. So, itong mga members na in tension na to, yung mga member nga sa trusses natin na napupull, okay? Or tension yung nararamdaman niya doon sa nararamdaman niyang stress. So, meron tayo dito iba't ibang klase ng failure. So, una, si gross section yielding. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong section naka-connect siya sa isang plate. Say, this is yung ating gusset plate, di ba? Ayan. Again, nakikita natin to sa, usually, sa trusses nga, kung saan yung mga web members natin, dinidikit natin siya or binabolt natin siya doon sa ating top chord or bottom chord. Pwede din sa kapwa niya web member. So, in this case naman, ang ginamit natin is bolts, ano? So, this is being bolted or riveted dun sa ating gusset plate. Pag sinabi natin gross section yielding, yung failure natin is due to excessive deformation. So, based on gross area or AG. Mapapansin nyo, napunit siya. Saan? Dito siya napunit sa wala tayong bolt, diba? O yung kanya tinatawag natin gross area. Wala tayong minus doon sa area niya, hindi siya napunit. So, ito yung AG. Okay. So, wala siyang wala tayong minus na area ng hole ng bolts. So, ano naman yung net section fracture? So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung AG natin. Napunit siya dito banda, no? So, wala siyang mga volt dyan. Pag naman sa net section fracture, ayun na, dito na tayo napunit sa may, pag hinila natin siya, failure niya na dito sa BB. So, mapapansin nyo, dumaan yung failure natin dun sa mga bolts. So, ibig sabihin, meron tayong minus na area dyan. So, kaya tayo nagkaroon ng net area or AE. So, failure is by fracture at connection. Yan. Connection or dun sa mismong bolt niya. Okay, design based on effective net area A. Okay, net area reduced gross area due to existing holes, and then effective net area naman is reduced area to account for non-uniform stress distribution when not all parts of the member is connected. So, mamaya, mas lalo pa natin maintindihan yung net, then yung effective. Kung ilan ba yung ipa-plus natin sa bolt diameter and then yung sa hole diameter para masabi natin siya na net area and effective net area. So, for general provision, we have LRFD and then, syempre, meron din tayong ESD. So, for LRFD, we have design tensile strength given by this formula, PN. And then, yung PN naman, that's the ultimate or factor tensile load. So, karaniwan naman, ito naman talaga yung ating criteria dyan. Dapat mas malaki yung ating design kaysa dun sa factor tensile load. So, kung ilan yung kasi itong load na to, ito yung ilalagay natin dun sa tawag dito, ito yung required. And then, this is the capacity. So, dapat, mas malaki talaga si capacity kaysa dun sa required. Okay, for tensile yielding in the gross section, yung phi natin dito is 0.9. Kasi nag-yield naman siya, so, ayan, 0.9. For tensile rupture naman, yung phi naman natin 0.75. Kasi nga, nag-rupture siya eh. Kaya mas maliit yung kino-consider natin. Okay, so PN is FYAG for tensile yielding, and then yung PN naman natin is FUAE naman for rupture. Then for ASD, ganun pa rin sa dati nating natutunan, PN over omega should be greater or less than the allowable tensile stress or yung ating service and factor tensile load. Yung load dapat mas maliit kaysa dun sa capacity. Okay. So, for tensile yielding in gross section, we have PN equal to FYAG pa rin. Then, yung omega naman natin is 1.67. Then, for tensile rupture naman, the next section, yung omega natin is equal to 2. So, si omega natin is malaki.
sa rupture. Okay, ano naman ngayon ang net area? So, in computing the net area, we have AN, or area net, equal kay gross area minus summation ng DE multiply by the thickness. So, ano ba yung D sub E? Yung effective hole diameter natin, or effective hole diameter DE. So, si DE, that is diameter of hole plus 2 mm. For example, ito yung bolt. Take note of this, diameter of hole to, no? Hindi to diameter ng bolt. So, iba pa yung, diameter ng bolt sa diameter ng hole. Kung mapapansin nyo dito, yung diameter ng bolt natin, itong unang bilog na yan. Then, yung diameter naman ng hole natin, nominal hole diameter, so, mas malaki siya. Ayan. Itong part na yan. While yung effective hole diameter naman natin, mas malaki pa rin siya dun sa nominal hole diameter. So, if given sa atin si diameter ng hole, or diameter ng bolt rather, to get the diameter of hole, yan, from NSEB 2015 table 510.3.3, the diameter of hole is equal to diameter of bolt plus 2 mm for bolts less than 24 mm in diameter. And then, pag naman yung bolt naman natin is greater than 24 or equal and greater than 24 diameter, ang diameter ng hole naman natin is diameter ng bolt plus 3 mm. Okay, so take note of that. Pag mas maliit sa 24 plus 2. Pag equal and then greater than 24, that is 3 mm. Then, pag naman, pinapakuha sa atin yung effective hole diameter, or D sub E, and then given si diameter of bolt, we need to add 4 mm for bolts less than 24 mm in diameter, and then plus 5 naman for bolts greater than or equal to 24 mm diameter. Ayan. Kasi syempre, kung ang ilalagay nating bolt doon is 24 mm, syempre, yung butas mo doon, hindi dapat sakto-saktong 24. Okay? So, mas malaki siya ng 2 mm. Then, pag kina-consider naman natin siya sa pagko-compute, yung effective ang gagamitin natin. Which is, mag-a-add pa ulit tayong 2 mm. For diameter na less than 24 mm. Then, plus 3 naman pag equal and or greater than 24. For staggered holes naman, if the holes are staggered, correction factor is used to account for the increased tensile strength on an inclined fracture path. So, iba't ibang path yung pwede natin i-consider pag staggered na yung hole. Pwedeng itong path na yan. Pwedeng ito lang, yan. So, iba-iba yan. So, pag-consider naman nung effective length dyan, ito yung ating, yung path natin, net area AN with staggered holes is given by this formula. AN is equal to WG minus summation of D sub E plus summation of S squared over 4G multiply by the thickness. So, ano yung WG na ba na to? Ito yung parang width niya, or yung height. O, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kunwari, ayan. Rectangular tayo. Ito yung WG. Ayan. Or, pwede din itong isang formula, AN. A sub N is equal to AG minus summation of D sub E multiplied by thickness plus summation of S squared over 4G multiplied by T. Okay. For effective area naman, pag meron tayong shear lag, itong shear lag na to, na-apply natin to if yung ating connection o yung ating section ay hindi fully connected doon sa ating plate. For example nito, ito nga L-shape natin to, or yung angle bar natin. Kung mapapansin nyo, yung buong area niya,
Ito yung net area niya, di ba? I mean, yung gross area niya, ayan. Yung buo na yan. Pero, ang nakadikit lang dun sa ating gusset plate is this part only, di ba? So, ayan, nagkakaroon tayo ng shear lug. Okay. So, pag ganyan yung ating section, kailangan natin ng shear lug factor U, which is given by the formula 1 minus x bar over L. O yung bar x natin, ito yung correction, eccentricity, and then yung L natin, length of connection. So, paano natin kukunin yung length of connection? Yung pinakamalayo hanggang, tapos, tawag dito, pinakamalayo sa right sa left. So, for example, this one. Ayun yung L natin. Ayan. And then, ito din. Pag staggered, ano. Then, yung bar X naman natin, ayan. Pag L shape o yung angle bar natin, yun yung bar X. Parang yan din yung centroid niya. Pag naman plate, ayan. Centroid nito hanggang doon sa face ng plate. Ayan. Pwede na naman observe nyo na lang yung ating mga illustration dito. Okay, for shear lug factor, this is from NSCP 2015. So, table 504.3.1. We have case and then description of element and then yung shear lug factor U. All tension members where the tension load is transmitted directly to each of cross-sectional elements by fasteners or welds. Ayan, yung shear lug factor natin is 1. Kasi nga, naka-ano siya, no? Ang example nito, panari, plate to plate. Gusset plate, and then plate din yung ilalagay mo. So, lahat ng area niya, di ba? Naka-touch doon sa ating gusset plate. So, yung transmission ng ating force is directly doon sa plate natin. Kaya ang shear lug factor natin 1 lang. So, wala tayong kinoconsider na shear lug dyan. Okay, all tension members except plates and HSS where the tension load is transmitted to some but not all of the cross-sectional area. Ito, di ba, buo. Ito naman, some lang. But not all of the cross-sectional elements by fastener or longitudinal welds. Yung shear lug naman natin, 1 minus, bar X over L. Pag naman WMS or HP shape or T's cut from this shape, if U is calculated per case 2, the larger value is permitted to be used. So, una, with flange connected with 3 or more fasteners per line in direction of loading. So, ito. Kung ano daw yung larger sa case 2 or this one. Pag naman, web connected with 4 or more fastener per line, okay, kung anong mas malaki dito sa case 2, saka dito. For single angles naman, if U is calculated per case 2, again, the larger value is permitted to be used. So, kukumputin nyo mo muna itong case 2, then, consider natin si 0.8 for 4 or more fasteners per line. And 0.6 naman with 2 or more fasteners per line in direction of loading. Ayan, na-note on, use larger applicable value of shear lug factor U. Then, for block shear naman, ito naman yung napupunit sa iba't, meron siyang tension, saka meron siyang shear. Kasi, di ba, ang shear, ang alam natin, yun yung magi-slide. Yung tension naman, kung, ang shear kasi, di ba, same siya sa direction ng load. Si tension naman, parehas lang naman yun, di ba, P over A. So, depende na lang sa area. So, case shear, yung area na kino-consider natin ay parallel sa direction ng load. And then, si tension naman is perpendicular. Yan, si shear. Ito to si tension. So, pag block shear, that is combination of shear and
tension force. So, meron nag-slide na part, meron din naman na napunit na part or nakatak. For example, here, we have angle bar na nakakonect sa gusset plate. So, if we're considering block shear, we will consider yung ating shear area, which is this. Kasi yan yung nag-slide. Ito yung force natin, P. Makita nyo, parallel siya doon sa ating force. Yung area parallel doon sa force. And then, yung tension naman natin, this part, ayan, gawin natin kulay red. Itong part na to, ayan, perpendicular naman siya sa force, diba? Okay, ito yung tension, and then, ito yung shear, ayan. For block shear patterns, meron tayong plate tension members. Then, meron din naman block shear sa ating gusset plate. Ang problema lang, pag yung gusset plate natin, hindi naman, pag ganito yung shape, pag ganyan, hindi naman natin makuha yung area niyan. So, nakukonsider lang natin, kadalasan yung sa, ang tawag ito, sa member lang, no? Kasi yun yung alam natin yung area. Kunwari, ang napunit sa atin ay si gusset plate. Ayan, for example, ito, no? Ito yung plate natin, ito yung napunit. Paano natin kukuhanin yung area? Ayan. I mean, hindi pala dito sa block shear, no? Dito pala sa ayan, dito sa net section fracture. Okay, balikan natin to. Pwede mapunit si gusset plate, Si gusset plate yung mapupunit, hindi si plate. Etong tawag dito, member natin, hindi yung section yung mapupunit, kundi yung gusset plate. Pwede yun. Ang problema nga lang, hindi natin makuha yung area na to Kasi kadalasan, mas manipes si gusset plate kaysa kay member. So, pwede din na ang mapunit sa atin ay yung gusset plate. Or yung gusset plate yung mag-yield, kaysa kay member. Ang kaso nga lang, hindi nga natin makuha yung part na to. Ano yung length niyan? Hindi naman ginigiven yung length niya, di ba? So, pag ginigiven yung length na yan, pwede natin consider si gusset plate. So, karaniwan, ko consider nga natin sa net section is si section natin o yung ating element. Pagdating dito, sa block shear, pwede natin i-consider si gusset plate. Lalo na kung mas manipis si gusset plate. Ayan. So, ito yung plate tension member. Pwede siyang mapunit pag ganyan, pag block shear. So, ito yung shear part. Then, ito naman si tension. Itong part na yan. Same din ito. Pwede din siyang mapunit ng ganyan. Ganyan naman yung pattern. Kaya, iba't ibang path ng failure pwede natin i-consider. Ito naman, block shear naman sa plate. O, ganun lang din. Ditong part na to, maka-identify naman natin tong length na to. So, we can consider yung block shear sa ating gusset plate. Ayan. Ito pa, iba't ibang patterns for channels naman. Ayan. So, mahirap kasi sa channel, diba, pag ganyan siya, Paano ko may drawing? Ito yung ating gusset plate, for example. And then, ito yung ating channel. Nakadikit siya, di ba? Mahirap naman siyang mapunit na pag ganito, yung diretso na ganyan. Kasi nga, malaki pa yung area niya dito So, normally, pag block shear, yan lang yung pattern niya, pag ganyan. Then, pag angle naman, we can consider this pattern. Pwede din naman siguro, yung pag ganito, ganyan yung punit niya. O, pwede nyo naman i-check. Pero yung pag ganitong punit, parang
mahirap siyang mapunit ng pag ano eh. Kasi, diba, yan yung angle. Meron pa siyang area dito na parang mahirap siyang punitin din kasi andito yung connection natin. So, ang mai-stress talaga itong part na to. Diba? So, doon talaga siya mapupunit. Sa ganyang path, or pwede din yung ito, yung kulay red na path na yan. Okay? For block shear strength naman, the nominal strength for the limit state of block shear rupture along a shear failure path or paths and a perpendicular tensile failure path shall be taken as this. Okay? Meron tayong dalawa dyan. So, may Rn tayo and Rn max. Minsan, dinidenote natin to Rn sub 1. Ito naman, Rn sub 2. So, Rn sub 2 natin, yun yung maximum. So, after natin kasi i-compute si Rn sub 1, which is si 0.6 FU ANV plus UBS FU ANT, this should be less than Rn max. Or else, pag mas malaki siya sa Rn max or yung Rn sub 2 natin, yung Rn sub 2 yung kukunin natin. Okay, yung for Abega, that is 0.75 for LRFD, and then, Phi is 0.75, Omega naman is 0.2 for AST. Kung napansin nyo, may U sub BS tayo dito. If tension is uniform, U sub BS is equal to 1. So, most cases, 1 naman yung ating U sub BS dyan. Then if the tension is non-uniform naman, that is 0.5 cup beam. Pwede yun. So, where yung ANT natin is net area along the tension surface. ANV naman is net area along the shear surface. AGV is gross area along shear surface. So, tatandaan nyo lang dyan. N, alam natin, is net. Yung T dito, that is tension. And then, again, net area. And then, V naman is shear. O, G is gross. And then, V is shear. For maximum slenderness ratio for tension members, L over R natin should be less than or equal to 300. Let us have a sample problem.